Magandang umaga po sa bawat isa. Okay. Bakit? Wala po dito yung yung pamilya na namit ko nung nakaraan. Sino yun? Yun. Wala rito, no? Okay. Salamat po sa Diyos. Kasi bawat isa po sa atin, may plano ang Diyos. At tandaan po natin, ito po yung panahon, kung ating pag-aaralan po ang Biblia, ito na yung panahon, sa huling panahon. Okay? Nasa huling panahon na po tayo. Kaya wag po tayo magtataka kung ang mga nangyayari po ngayon ay kalunos-lunos o nakakalungkot dahil ultimong bata ay ginagamit ng demonyo. Tandaan po natin, nagtatrabaho ng gusto ang demonyo para wasakin ang kaisipan ng maraming tao, lalong-lalo na sa ngayon, yung mga bata. Kaya, magpakatibay po tayo sa panahon natin ngayon, lalong-lalo na yung mga anak natin, mga apo natin, huwag po nating iwawala yan sa piling ng ating Panginoon. Kasi po, di ba, nabalitaan naman natin at napanood naman natin sa TV kung ano nangyari. Pero, wag po tayo magtataka, bakit ipinahintulot ng Diyos? Okay? Pinahintulutan po ng Diyos yun. Wag po tayo magtataka. Tandaan po natin, mayroong timetable ang Diyos. Mayroong siyang panahon. Tandaan po natin, iba ang panahon ng tao, iba ang panahon ng Diyos. Kaya nga po, di ba? Sa panahon natin, meron tayong sinusunod na Gregorian calendar. Yun po yung panahon natin. Okay? Ngayon, ang Diyos, kung ano'y nakasulat sa Biblia, ito po yung mangyayari, ito po yung bagay na ginagawa ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng hadlangan anuman ang plano ng Diyos, mangyayari po. Ang mahalaga, yung pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya wag po tayong titigil ng ating pananampalataya. Wag po tayong titigil ng ating mga pagsamba, pagpupuri sa ating Panginoon. Kasi nakikita na po natin ang mga bagay na kung ano ang ginagawa ng dyablo sa mundong ito. Pero, wag po kayong matatakot. Wag kayong matatakot. Pansinin ninyo, sunod-sunod ang lindol. Sa Pilipinas, Davao, Pangasinan, Surigao, at dito po nung nakaraan sa Davao din. Nung nakaraan, okay? Sunod-sunod po yan, karamihan nasa parte ng Mindanao. At kaya nga po, ako nga, natutulog ako sa church, nag-iisa lang po ako. Nakakandado pa yung gate namin. Nakapadak yun. Pinapadak ko yung para matulog man ako, walang papasok kasi andun lahat yung gamit namin. Siyempre, hindi po mawawala sa atin yung prayer. Ano man ang mangyari, dapat po nakahanda tayo. Dahil wala po tayong magagawa. Ano man ang bagay na naisin ng Diyos, sa bawat isa sa atin, wala po tayong magagawa. Hawak po ng Diyos ang ating buhay. Diba? Kaya wag po tayong matatakot. Huwag kayong matatakot bukas. Sino ba rito natatakot? O handa na ba tayo? Nakahanda na ba tayo? Kaya na ba nating tanggapin yung mga bagay na pwedeng mangyari sa atin na hindi po natin inaasahan? Ang hirap, ano? Lalo na kung bago kang Kristiyano, o kaya marami kang iniisip, marami ka pang plano, pagkatapos isang araw, biglang mawawala lahat. Para bang napakahirap tanggapin. Pero tatandaan po natin, anumang bagay na plano ng Diyos, mangyayari. My plan is not your plan, and my mind is not your mind. Tandaan po natin yan.
Sabi po ng Deuteronomy, doon po tayo sa Deuteronomy chapter 32 verse 39. Pwede po tayong tumayo at basahin po natin. Yes. Tayo po tayo. Sige po, basahin po natin. Look now, I myself am He. There is no other God but me. I am the one who kills and gives life. I am the one who wounds and heals. No one can be rescued from my powerful hand. Ama namin Diyos, maraming salamat po aming Ama sa umagang ito, Diyos. Tunay nga po, Panginoon. Kayo ang Diyos na hindi nagbabago. Kayo ang Diyos ngayon na dapat namin kilalanin sa pananayanan at pinupuri, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Ano man bagay na naisin mo, O Diyos, Ikaw ay pumapatay at Ikaw ay bumubuhay. Ikaw ang nagpapagaling sa iyong sinusukatan. Kaya nga po aming Ama, patuloy mo pong saliksikin ang aming mga puso. Ano man, O Diyos, ang iyong mga nakikita na aming karumihan, aming Ama. Patuloy nga po, O Diyos. Lord, linisin mo ang aming buong pagkatao. Maraming salamat po, aming Ama. Tulungan niyo po, O Diyos, ang iyong abang lingkod na ang salita mong mahayag, Panginoong Diyos. Ito po'y magiging isang babala o paghahanda, Panginoong Diyos, kasi hindi namin alam ang araw po ng bukas. Hindi namin alam ang mga bagay pang darating sa panahon namin ngayon. Pero isa lang ang aming pinaniniwalaan. Ikaw ang Diyos noon, magpakailanman, hindi nagbabago. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos. Patuloy mong kahabagan ang buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, aming Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo po'y makakupo. Ano po yung sabi ni Matt Monroe? And now, the end is near. Diba? Malapit na po yung panahon na hindi po natin inaasahan. Kaya nga po, ito po yung magpapatunay. Ang Biblia ang siyang magpapatunay po na kung ano yung nangyayari ngayon, ito po ay nakasulat na. Kaya wag po tayo magtataka. Kaya lang talagang nakakalungkot. Bakit yung mga batang minor de edad nagagamit? Di ba? Natatandaan niyo yung estudyanteng na naksak ng ballpen? Ballpen ba yon? Yung ginamit? Di ba? Ilan yung sinaksak niya? Sa braso. Babae yun, ha? Hindi lalaki. Iba pa yung nambaril na dalawa. So, iba pa yung napapanood natin sa TV na puro kaguluhan, puro trouble ng mga kabataan, puro kabataan. Bakit po? Kasi nakasulat. Diba? Ito po ang sinasabi sa Deuteronomy, sa 2 Timothy chapter 3. Okay? Ang topic po natin ay end time. Okay? Kasi po, kaya po natin binibigyan ito ng pansin para ma-aware po ang bawat isa sa atin. Lalong-lalo na yung mga anak natin. Kaya mga magulang, lagi nyo pong usapin ang inyong mga anak. Huwag nyong hayaan, lalong-lalo na ang cellphone. Mabuti na lang, sana totally iba na yung, anong laro yun? Gorbox? Tsaka yung pang isa? Dalawa yun eh. Yung Robo? Ha? Roblox. Sorry. Robo. Okay yung bata. Isa na. Ano na eh, 72 na ako, ha? Nakita nyo, bata? Alam na alam kung yung pinapanood, di ba? Ito po ang sabi, Deuteronomy 2 Timothy chapter 3. Ngunit, unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki,
mapanlait, suwail sa magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, ang mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti. Makikita po natin lahat yan doon sa dalawang batang gumawa at doon sa isang estudyanteng babaeng na naksak ng ballpen. Diba? Kaya nga po, ito po isang babala. Ito po ay isang warning para lalo po sa ating mga mananampalataya kay Kristo. Kaya nga po yung mga anak po natin, wag po nating hayaan palaging may hawak na cellphone. No? Minsan kung ano na napapanood, yung apo ko, date pa ako eh. Ako, pag nawala na ako sa hindi ko na alam kung anong gagawin, pero yung apo ko, tuloy-tuloy. Kaya nga lang, ang nakakatakot doon, madaling gayahin ng bata kung ano yung napapanood sa cellphone. At yun po yung nangyari. Kaya nga yung computer, niloob din ng Diyos na yan ay lumabas. No? Merong advantage at merong disadvantage ang computer. Katulad po ng cellphone. Di ba? Ito po yung journey na sinasabing journey. Tuloy po. Okay? Magandang umaga po sa inyo. Okay. A journey to eternity. Diba? Tayo po, habang nandito sa mundong ito na ating ginagalawan, habang tayo po ay, sabi nga po ay, nandito, nakikibaka sa mundong ito, kasi po, hindi po tayo magtataka bakit nangyayari ang mga bagay na yan. Ngayon, kung hindi kayo nagbabasa ng Biblia, magugulat po kayo at matatakot kayo. Kasi hindi nyo binabasa ang Biblia. Pero kapag ang Biblia ay binasa ninyo, ipapaunawa sa inyo ng Diyos bakit nangyayari ang mga bagay na yan. Nangyayari po kasi yan yung bagay na kalooban ng Diyos. Tandaan po natin, wala tayong magagawa sa sarili lang natin, di ba? Ngayon, sabi po rito sa Isaiah 55, verse 8 to 9, ito po ang sinasabi. No? Dito po sa aking version, sabi po rito, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan at higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Tandaan po natin, tayo minsan, marami tayong plano, di ba? Minsan di po nagkakaroon ng katuparan. No? Meron po ako naging miyembro sa Malabon. Siya po ay nag-a-apply na domestic helper. Inabot po hanggang sa na-expired yung kanyang passport, hindi po siya nakaalis. Kasi nung araw, ang passport, 3 taon lang eh. 3 taon, tapos ginawang 5 taon. Ngayon, 10 taon na po yung passport. Okay? So, hindi po siya nakaalis. Nagpupumili siya, nag-apply hanggang sa naloko, illegal recruiter, hanggang sa hindi po siya nakaalis. Bakit po? Kasi, mayroon pong plano ang bawat isa sa atin. Tatandaan po natin yan. Minsan, nagpupumili tayo na pumunta sa ganung lugar, pero hindi po plano ng Diyos, kaya mag-antay ka lang kung kailang ipapahintulot ng Diyos na ikaw ay umalis. At kapag ikaw, anumang bagay na nais ng Diyos na umalis, smooth, walang hassle, tuloy-tuloy ang pag-alis mo. Wala kang magiging problema. Pero oras na ikaw nagpaplano
na umalis ka at maraming hassle, huwag kang tumuloy. Hindi yon ang plano ng Diyos. Maaaring siguro may inaantay ka pang, mayroon pang inihahandang ibang panahon ang Diyos sa iyo. Di ba? Kaya dito sa ating paglalakbay sa mundong ito, ang importante pala, Panginoon, ano ba yung plano mo? Mangyari ang plano mo, hindi yung plano ko. Kaya minsan nasasaktan po tayo eh. Bakit tayo masasaktan? Pinipilit natin yung sarili natin. Eh, hindi naman yun ang plano ng Diyos. Antayin mo yung plano ng Diyos na hindi ka masasaktan at very smooth. Lahat, pati dokumento, lahat ng bagay, napakaluwag ng kilos mo, pati pera, hindi ka pababayaan ng Diyos. Alam po ninyo, nung nakaraan nagpunta po ako ng Samar, nito lang pong Pebrero, nagpunta po ako ng Samar. Kasi ako po speaker doon sa isang church natin sa Samar. Nagkataon na na-late po ako. Kaya meron pong ibang tumayo. So, hindi na ho problema yon. Ang problema ko, sabi ko, Panginoon, pupunta ako ng Samar, wala akong pamasahe, wala akong pera. Kailan ba ako huling nagpunta rito, Pastor? January. Okay. So, February, nagpunta po ako ng Samar. Sabi ko, Panginoon, pupunta ako ng Samar kung bibigyan mo ako ng pera. Dahil wala akong pamasahe. Okay? Kaya nga po na-late ako eh. Ano po, sabi ko, Lord, kung ano yung kalooban mo mangyari, hindi yung kalooban ko. Gustuhin ko man, kung hindi mo naman kalooban, walang mangyayari. Gusto ko mangyari yung kalooban mo. Bigla na lang pong may nag-chat sa akin, Pastor, nagpadala ko sa iyo ng ganitong pera. Nagulat po ako. Pinadala na ko ng 7,000. Sabi ko, Lord, tuloy po ako. Okay? Kaya lang, hindi na aeroplano ang sinakyan ko. Kasi kung kukuha mo ng aeroplano, kulang pa yung 7,000 ko, one way lang yun. Kasi ano na lang po, mga 4 days na lang eh. 4 days o 5 days. So, sumakay po ako ng bus, papuntang Samar. Ano lang naman po, maiksi lang naman yung oras. 24 oras ang biyahe ko. Okay? So, pagdating doon, hinahanap na pala ako ng pastor, hindi pa ako dumarating. So, naglagay po ng ibang speaker. So, walang problema ron. Ang problema ko, yung pag-alis ko ron, wala akong pera. Pag-alis ko rito, wala akong pera. Pero tatandaan po natin, ano mang bagay, ito sa buhay po natin, yung ating journey bilang mananampalataya kay Kristo, minsan may mga bagay na nagiging hadlang. Hindi agad-agad papahintulot ng Diyos na umalis ka. Kaya sabi nga po rito, ang pag-iisip ko ay hindi nyo pag-iisip. Okay? Verse 8, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, at ang inyong mga pamamaraan ay aking at ang inyong mga pamaraan ay aking pamamaraan, sabi ng Panginoon. Kaya magkaiba po tayo. Okay? So, mapapansin po natin yan na iba pala ang Diyos kapag kumikilos. Iba po. Kaya wag po tayo malulungkot. Halimbawa, wala kang trabaho. Okay? Yung pong anak ko walang trabaho ngayon, 2 anak ko walang trabaho. So, sabi ko, Panginoon, bigyan niyo po ng trabaho yung anak ko, pero wala pa. So, kung kailan loobin ng Panginoon na magkatrabaho anak ko, walang problema. Bakit? Hindi naman kami pinapabayaan ng Diyos eh. Hindi kami pinagkukulang ng Diyos. Sa aming kakainin, sa pagpasok ng bata, sa eskwela, lahat po ng bagay, ipinoprovide po ng Diyos. Pero, hindi po ako nangungutang kahit kaninong tao, hindi po ako humihingi ng tulong sa kamag-anak, at hindi rin po ako humihingi ng tulong sa church. Hindi po ako humihingi. Kahit pamasahe ko papuntang ibang lugar, hindi po ako lalapit sa church para humingi. Bakit? Sabi po ng Biblia, huwag kang magtiwala sa tao. Sumpain
ang tao na nagtitiwala sa tao. Di ba? Sa kanyang lakas. Sabi niya gano'n. Kasi po ang tao mayroong hangganan. May hangganan ng buhay, may hangganan ng kanyang lakas. Kaya kung ano man ang inyong pangangailangan, direkta kagad sa Diyos. Huwag kang lalapit sa nanay mo nasa abroad, tatay mo nasa abroad, asawa mo nasa abroad. Kahit sila ay nasa ibang bansa, agad-agad ang lapit mo sa Diyos. Mali po yung agad, tatay ka naman nasa ibang bansa, hingi ako ng pera. Pag hindi ka nabigyan, hindi ka kaya magtatampo. Nabalitaan mo yung kapitbahay mo dahil nag-birthday, kumpara niya, binigyan ng pambili ng lechon. Kung ikaw ngayon ang humingi, hindi ka nabigyan, sasama lang loob mo. Kaya tayo, pag humingi, diretso kagad sa Diyos. Kaya pag hindi po natin binabasa ang Biblia, tandaan po natin, hindi natin alam minsan ang nangyayari sa buhay natin. Hindi natin alam bakit ang Diyos hindi tumutugon sa ating mga panalangin. Bakit? Kasi mayroong higit na mas magandang plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya yung mga bata, di ba? Ilang araw nasa balita yan, nasa telebisyon, na kung saan-saan. Ilang araw yan. Iba ang plano ng Diyos, hindi po natin ang meron pong timetable ang Diyos na dapat mangyari. At ipinapakita na po ng Diyos yung mga nangyayari ngayon. Kaya, tayong mga mananampalataya kay Kristo. Ito po ang sabi ng Diyos sa Isaiah 45:7, ito po ang sabi. Aking inilagay ang liwanag at nilikha ko ang kadiliman. Ako'y gumagawa ng kaginhawahan at lumilikha ako ng kapahamakan. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng mga bagay na ito. Tatandaan po natin, ang Diyos ang gumawa ng liwanag, ang Diyos ang gumawa ng kadiliman. Ang Diyos ang nagbibigay ng kapahamakan at ang Diyos ang nagbibigay ng kaginhawahan. Kaya kung tayo man po ay dumating sa panahon na, Lord, puro pagsubok ba ang dadanasin ko sa buhay na ito? Hindi po. Kasi po, tatandaan natin, kailangan subukin ang mga anak ng Diyos. Si Jesus Christ nga ay nagtiis. Si Jesus Christ na wala namang kasalanan, ipinako ng tao dahil yung kasalanan ng tao, ibinentang lahat sa ating Panginoon. Ano ginawa ng tao? Hinatulan ng kamatayan ng ating Panginoon. Nagreklamo ba yung ama? Sinabi pa nung ama, bakit yung ginaganyan yung anak ko? Wala siyang sinabi. Di ba? Sa halip, ang Panginoon pa ang humingi ng tawad para sa ating mga makasalanan. Kaya tayo po, kung dumadanas po tayo ng mga pagsubok, huwag nating sisisihin ang Diyos. Panginoon, lagi naman ako nagtatights. Bakit wala akong trabaho? Bakit hindi ko mabayaran yung utang ko? Ngayon, yung utang kong maliit, naging malaki. Alam niyo ba na nagkautang po ako sa bangko? Sa BDO? Dahil meron po akong credit card. 9 years o 10 years ko ng... hindi. 12 years na akong ng BDO. 12 years. Okay? Nagkaroon po ako ng problema kasi nung ako'y inoopera sa prostate. Nang maoperahan po ako sa prostate, siyempre hindi ko po nahulugan yung aking BDO. Ngayon, tawag sila ng tawag, hanggang yung aking utang nasa 60,000 mahigit. Kasama po rin yung kasi yung sasakyan namin, pinaayos namin, ginamit namin sa Toyota, yung credit card ko. Tapos, umabot po ng 130 plus thousand, yung 65,000. Hindi po ako tinigilan ng bangko. Kung sino-sino tumatawag, nandun po sa cellphone ko, araw-araw may tumatawag sa akin, iba ng iba. Nai-stress po ako dahil bagong opera ako sa prostate. Hanggang dumating ang punto,
Nagpunta po ako ng Mindanao kasi po nagkaroon po ng problema yung member natin doon. Yung isang pastor doon naputulan ng daliri dahil may problema. Pagdating ko po roon, pa rin. Nagulat ako, may tumatawag sa akin hanggang doon sa Mindanao. So, di ba, natatandaan niyo yung kwan dito, yung mga yung sugal, hindi, yung na mga inchik. Hindi. Casino, di ba? Pogo, yung pogo, di ba? Naisip ko ngayon, siguro yung ibang tumatawag sa akin, baka konektado ron. Nagugulat po ako, hindi lang naman isang tawag At hindi lang naman isang cellphone number ang gamit nila. Ang dami. Baka mahigit 20 yun. Tapos may talagang ididimanda ka namin, kukunin namin, iilitin namin ang mga property mo, ganito. Ang daming pananakot. So, nung lumabas yung Pogo, sabi ko, baka may connection to sa Pogo, ha? Okay? So, sa madaling salita, mayroong pera ang church na 58,000. Kasi ako po humahawak nun, Nagulat na lang ako, na-trace nung video, na meron akong perang ganon. Tinanggal lahat nila. Kinuha yung 58,000. Nung mag-withdraw ko, 0 yung kailangan po yung pera ng church. O di ganon, nakipag-usap ko, nalaman ko at kinuha nila. Sa madaling salita, to make the story short, nabayaran ko lahat yung utang ng bangko, pero nakipag-away po ako doon sa BDO. Totoo po yun. Ayaw po maging sinungaling sa inyo. Bakit? Meron po kaming kontrata, sabi nga, nung kontrata namin, 3 taon babayaran ko. Naguhulog naman po ako. Okay? Siguro, nung nagkataon na sa Maynila ako, ako naman, nagpunta ng Mindanao. Akala siguro nila, tinatakasan ko. Ngayon, nangyari po yun. May inaano sa rin, bakit nangyari sa akin yun? Naguhulog naman ako. At unti-unti, doon ko po nauunawaan. Tayo po, kung meron tayong mga credit card, huwag niyong aabusuhin, utang ng utang, puro gagamitin niyo kung saan-saan isang araw na walan ka ng trabaho, sakit ng ulo mo. Tapos lalapit ka sa Diyos. Lord, tulungan mo ako. Kasalanan mo Umutang ka ng umutang, hindi mo kinontrol yung sarili mo. Tapos ngayon, lalapit ka sa Diyos. Ito po ang mali ng Kristiyano. Minsan, out of control ang mga Kristiyano. Di ba? Bawal yan, bawal. Ginagawa, nakikipag-compromise. Di ba? Kahit membro ng church. No? Hindi po itong chismis. Pwede bang, hindi na pwede tanggalin ito, no? Okay. Meron po kaming miyembro. Okay. Kahit araw po, pag merong okasyon, inimbitahan, araw ng linggo, hindi dadalo. Bakit? Nakaano pa yun, nakapost pa yun sa Facebook. Nakita mo nandun sa isang lugar, nagkakainan, masaya nagsuswimming. Yan po ang wag ninyong gagawin. Huwag tayong nakikipag-compromise sa mundong ito. Samantalang ikaw ay miyembro ng isang iglesia, tandaan po natin, higit na mas kinalulugdan ng Diyos, yung mga taong nagbibigay ng panahon sa pananampalataya, pagsunod sa Diyos, kesa nagbibigay ng panahon sa sanlibutan. Di bale kung ordinary day, pero yung araw ng linggo, o kaya may gawain sa church, uunahin mo ang ibang bagay? Pansinin nyo minsan, may gawain, hindi kayo dadalo. Mismo sa loob ng bahay, may makakaaway ka. Kundi anak mo, asawa mo, magtatalo kayo. At doon mo maisip, buti pa, dumalo na lang ako Kung hindi ako dumalo, hindi ka mag-aaway ng asawa ko. Totoo po yun. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo at minsan nangyayari po sa akin yan. Kaya isinishare ko sa inyo para ma-aware po kayo na kapag merong gawain at lalo na nag-commit ka,
Nag-commit ka sa gawain, sige po, darating ako. Tapos biglang, para bagang nagbago isip mo, ay, hindi na lang ako dadalo. Ando doon naman sila eh. Biglang may nangyari sa'yo. Doon mo ngayon maiisip, mali pala yung commitment na ginawa mo. Ang liwanag po ng Biblia eh. Iba ang kaisipan natin, iba ang pamamaraan natin. Lalong higit na mataas ang kaisipan at kapamaraanan ng Diyos. At ang sabi niya, siya ang may gawa ng dilim at liwanag. Diba? Siya nagbibigay ng kapahamakan. Siya ang nagbibigay ng kaginhawaan. Kaya po tayo magtataka. Kung minsan dumating sa atin, bakit nung mga panahon na yun, ang ginagawa ko, buti pa nung hindi ako Kristiyano, sagana ako sa pera. Nung maging Kristiyano ako, parang ang dalang ng dating ng pera sa akin. Bakit? Kasi may itinuturo ang Diyos sa buhay natin. Alam nyo bakit? Minsan laging laman ng isip natin pera. Totoo po yan. No? Nakita niyo yung mga politikong tao? Mayaman na. Hindi na alam kung saan ilalagay yung pera. Bumili na nga ng malaking bolt, doon na ilalagay na lahat yung pera nila. Ano tawag doon? Sakim. Kaya wag po tayong maging sakim pagdating sa... Okay? Bakit? Yan po ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Habang nandito po tayo sa journey na to ng ating paglalakbay, habang tayo nananampalataya kay Kristo, dapat po, lagi nating isipin, hindi ito ang bagay na kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, sundin ko kung ano ang nais niya para pagpalain ng Diyos ang buhay ko. Tatandaan po natin, hindi po isang bagay na marami tayong pera, tayo pa maliligtas. Hindi. Magaling ako, professional ako, kilala ko sa lipunan, maliligtas ka. Hindi. Hindi yan ang batayan. Ang batayan po ng Diyos. Puso. Hindi ito. Hindi yung pagiging intelektual ng isang tao. Very intellect. Minsan na sobrang karunungan. Ang kita nyo, dabi-dabi po. Meron bang kamag-anak dito si Barsaga? Barsaga ba yun? Congressman? Di ba? Ha? Si Miao Miao, di ba? Oh. Sobrang talino nun. Talagang sumusobra na yung katalinuhan niya. Kaya lahat kinakalaban niya eh. Ano nangyari? Tinanggal. Di ba? Kaya mag-iingat po tayo. Importante kahit ano pa ang kalagayan mo sa mundong ito, huwag mong kalimutan si Kristo sa buhay mo. Si Jesus ay napako sa krus, siya mismo ang tumubos ng lahat ng ating kasalanan. Kaya, pag kinalimutan mo ang Panginoon, inuuna mo pa yung lahat ng kompromiso mo kung kani-kanino, di ba? Bago mo unahin ang Diyos, kailan mo lalapitan ng Diyos? Pag may problema. Pag walang trabaho. Kapag nagkaroon ng, sabi nga, medyo shaky, yung relasyon nilang ano matawag doon? Jowa ba yun? Sensya na kayo, ha? Okay? Medyo shaky, yan. O kaya mag-asawa, ganito. Di ba? Tsaka lalapit sa Diyos. Pero habang sabi nga po na punong-puno ng karangyaan sa buhay, tabi muna. Lord, dadalo po ako. Kaya lang dumating mga bisita eh. Minsan lang to, unahin ka muna sila. Araw-araw, gabi-gabi naman, nananalangin ako sa iyo eh. Hindi naman po yung sinabi ng Diyos eh. Hindi naman po yun ang sinabi ng Biblia. Ano po sabi rito ng Kawikaan 16? Kawikaan 16, 1 at hanggang 3. Okay? Sabi po rito, 16, 1 to 3. Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula. Ngunit mula sa Panginoon ang sagot ng dila. Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa sarili niyang mata. Ngunit nililimbag ng Panginoon ang diwa
Pasensya na po, medyo talagang umaano na yung paningin ko. Ngunit tinitimbang ng Panginoon ang diwa. Ayan. Ayan naman pala eh. Pinahirapan mo ako ng gusto, pastor eh. Naku po. Okay, salamat. Ngunit ang mga unawa ay lumalakad ng matuwid. Ay, ito mo, ipatuloy na basa ko. Italaga mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang magiging matatag ang iyong mga panukala. Kaya lahat po ng panukala natin, ibigay po natin sa Diyos. Di ba? Inuperan kayo ng malaking trabaho. Si pastor, inopera ng malaking tweldo. Okay? Pastor, bigyan kita ng 80,000 isang buwan. Dito ka magpastor. Nag-iisip kayo si pastor, mananalangin, Lord, bigyan niyo ako ng sign, kukunin ko ba yung 80,000 at iiwanan ko itong maliit na ito? Hindi po. Kanina po, may pinaunawa sa akin ng Diyos. Di ba sabi ng Bible, ang inaapi, pinagpapala ng Diyos. Di ba? At yung umaapi, ibinababa ng Diyos. Kaya sabi ko, Lord, pagpapalain mo iglesyang ito. Maraming beses na dumaan ang pagsubok ang iglesyang ito. Pero hanggang ngayon nakatayo. Yun po yung kaunawaan na binigay sa akin ng Diyos. Hindi kayo pagkukulangin, pababayaan ng Diyos. Mananatili po ang iglesyang ito. At yung mga, kung anong-anong may mga sinabi o kung ano-ano pa, magugulat na lang sila. Isang araw dadalaw sila sa inyo. Kukumustahin kayo. Okay? Kaya huwag po kayo malulungkot. Nangyari po yan sa church namin. Idinaon ako ng maraming Kristiyano, mga matatandang miyembro ng iglesia. Idinaon po ako. Hanggang isang araw nagpaalam na po ako. Parang ganun, parang kuto lang ang tingin sa akin. So, syempre, tao ako, nasaktan. Nagpaalam po ako. At habang ako'y tumatakbo sa journey ng aking pananampalataya bilang pastor, may nag-counsel po sa akin. Isang pastor din na mas mataas po sa akin. Pinaliwanagan niya ako. Pastor, ilan ang tupa mo? Sabi sa akin. Siguro po nasa 12. Ilan yung hindi mo tupa? Mas marami po. Balikan mo yung 12 tupa mo. Yun ang pagpapalain ng Diyos. Bumalik ka doon sa church. Binalikan ko po ang church. Purihin po ang Diyos. Hanggang ngayon, magkakasama kami. Kaya tatandaan po natin, huwag kayong malulungkot kung mayroong umaalis at mayroong idadagdag ang Diyos. Kapag yan lahat ng bata na yan, nagsilaki, kulang na itong upuan ninyo. At hindi lang ngayon yan, dadagdagan pa yan ng Diyos. Habang nasa journey tayo ng ating pananampalataya, hindi po pwedeng pag naging Kristiyano ka, wala ka ng problema, wala ka ng hirap, hindi ka na masasaktan, hindi ka naiiyak. Wala pong Kristiyano ganon. Habang nandito tayo sa pananampalataya, mararanasan natin umiiyak palagi ang ating puso. Nakikibaka tayo sa pamamagitan ng panalangin. Kaya wag po tayong titigil ng panalangin. Di ba? Ano sabi ng Diyos? Ako ngayon ang Diyos. Siya ang pumapatay, siya ang bumubuhay, siya ang siya ang nagpapagaling sa kanyang sinusugatan. Ako ang Diyos. So, ibig pong sabihin, anumang bagay na naisin ng Diyos, gagawin niya. Kaya hindi natin pwedeng questionin ng Diyos. Lord, bakit nawalan ako ng trabaho? Alam mo, bagong panganak yung anak ko, ay yung asawa ko. May bata akong maliit, wala akong trabaho. Nangyayari po yan sa loob ng iglesia. Meron akong napakasipag na miyembro, dinidisciple ko. Napakasipag. Isang araw nagulat na lang ako, biglang, unti-unting pagganon. Okay? At nagalit pa nga siya. Kinausap ko, nagre-reklamo siya sa Diyos. Kapatid,
Ano man ang dadanasin natin, tayo nga ganito lang eh. Anak mo wala lang dededehin. Di ba? Samantalang si Jesus pinatay eh. Nailigtas ba natin si Jesus? Nung mamatay? Niligtas ba siya ng Ama? Pinabayaan siya ng Ama na mamatay. Anak niya yun. Pero anong dahilan? Para tubusin kahabagan ang maraming taong makasalanan. Isang buhay lang ang mamawala, pero milyon-milyong tao ang kinahabagan ng Diyos. Kaya tayo, kung meron po tayong problema, tignan din naman natin yung ibang kapatid na dumadanas ng problema. Meron pong isa akong miyembro doon, reklamo ng reklamo. Walang ginawa kundi magreklamo. Nalaman niya problema ng isang kapatid. Ang problema ng kapatid, bayat maya yung anak niya, apo niya, nasa ospital. Samantalang sila, ang problema lang nila pagkain. Di ba? Doon ipinaunawa sa kanya ng Diyos. Bakit ako malulungkot? Ang wala lang sa amin pagkain, ang lalaki na ng mga anak niya. Kasi puro lalaki. Di ba? Puro lalaki yung anak niya, 5. Plus yung asawa niya, 6. Nag-iisa lang siyang babae. Kung kumain siya, konti lang. Pero yung mga anak niya, pag nilapag yung pagkain, wala siyang maitutulong. Pero yung isang kapatid na leader namin, ang problema yung anak, yung apo, pag ganun-ganun sa ospital. Ibig po sabihin, doon niya na-realize, delikado pala sila. Bakit? Buhay. Samantalang kami kakainin lang. Mula noon, nabago po ang kanyang pananaw sa buhay. Kaya tayo po, huwag po nating titignan yung kung tayo ay dumadanas sa mga pagtitis, maliwanag naman po eh. Sinabi naman po sa Biblia, kailangan dumaan tayo sa pagtitiis. Di ba? Sabi po ng unang Pedro 1:7. Unang Pedro 1:7. Kaya wag po tayong malulungkot kung tayo man ay dumarating ng mga pagtitiis sa ating buhay. Pero tandaan po natin, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Kaya lang kasi iniisip natin, iniiwan tayo ng Diyos. Hindi po tayo iniiwan ng Diyos. Unang Pedro 1:6. Sa ganito kayo'y nagagalak, bagaman ngayon, sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Magdadanas po tayo ng iba't ibang pagsubok. Kaya walang Kristiyanong hindi sinusubok. Lahat tayo ay sinusubok. Kaya wag po tayong malulungkot. Kasama po yan sa buhay natin. Okay? At yan po yung nagpapatatag ng ating pananampalataya. Yung mga pagsubok na yan. Ngayon, kung ayaw mong dumanas ng pagsubok, huwag kang maging Kristiyano. Magtrabaho ka na lang magtrabaho. Di ba? Kaya yung mga pastor na lagi nagre-reklamo, ito po kapag yung leader ninyo reklamo ng reklamo, walang pera, walang pera, walang pera, sabihin nyo, pastor, bumaba ka muna, magtrabaho ka na lang. Kasi pag nagpapastor, walang sweldo. Ang nagpapastor, pati bulsa kasama. Bakit? Lalapit yung miyembro, umiiyak. Pastor, yung anak ko walang dede. Pastor, yung anak ko dadali sa ospital. Yung pastor na yon, alanganing bunutin yung kanyang bulsa. Okay? Kasi, meron din naman siyang mga anak. Kaya lang, ang sabi po ng Biblia, kapag may lumapit sa iyo, nanghihiram, bigyan mo. Ano gagawin ng pastor? Di ibibigay. Yan po ang trabaho ng pastor. Kaya kapag yung pastor, laging, wala akong pera, wala akong pera, wala pera. Pastor, magtrabaho ka na muna. Huwag kang magpastor. Okay? Kaya alam nyo, yung pastor nyo, alagaan nyo. Alagaan nyo ang pastor nyo. Hindi ko mo nakikita yung ganyan na itsura ng pastor nyo. Kala nyo, matikas na matikas. Durug-durug po ang puso niyan. Totoo po yan. Ako, tingnan nyo nga ako. Itsura ko, di ba? Kala nyo, hindi nadudurog ang puso ko.
Naku po, pag kinwento ko lahat sa'yo, naging karanasan ko. Di ba? Kaya lang, ito po ang isang maganda. Kapag tinawag ka ng Diyos, talagang tinawag ka ng Diyos. At kapag, ang tandaan mo, ang pagkatawag po ng Diyos, hindi nagbabago. Hindi po nagbabago yan. Sabi po ng Roma, chapter 10:29. Roma 10 or 11:29 ng Roma. Kaya kung ikaw ay tinawag ng Diyos, maging leader, maging manganganta o anuman ang trabahong binigay sa iyo ng Diyos, mananatili yan. At habang ikaw ay nasa Panginoon, nadidevelop ang pananampalataya mo. At habang ikaw ay naglalakbay sa mundong ito, sa pamamagitan ng pananampalataya mo, tandaan mo kapatid, yung pangako ng Diyos hindi magbabago. Kung tinawag kang pastor, mananatili kang pastor. Kung tinawag kang Bible study teacher, mananatili yan. At isang araw, ang Diyos ang magbabago ng posisyon mo. Pag binigyan ka ng Diyos ng, yung talento, kapag binigay ka ng Diyos ng talento at hindi mo ginamit, ang sabi po ng Biblia, yan ay babawiin sa iyo ng Diyos. Kaya kung meron kayong talento, pag-awit, pagtuturo, pagsayaw, o kaya pananalangin, yung mga warrior dito, dapat meron tayong mga prayer warrior, no? Na walang ginawa, kundi puro panalangin. Huwag tayong mapapagod sa pananalangin. Sabi po ng 11:29, sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi po nagbabago. Isang araw, lalaki po ang church na ito. Pagbalik ko sa susunod pa, hindi po ito ang laki ng church na ito. Hindi po ako nagsasalita nito na ako'y nagyayabang. Hindi po. Ang lagi kong tinataas, ano ba ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin? At yung mga bata na yan, pagpapalain po lahat ng Diyos yan. Okay? Walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Natatandaan niyo si Lazaro? Nakalibing na ng 4 na araw? Nabuhay? Tayo, problema lang natin kakainin. Pambayad ng kuryente. Pambayad ng tubig. Ang apartment. Diba? Alam niyo kasi, ang problema ng tao minsan, yung ere. Masyadong mataas yung ere. Dapat, matuto tayong magpakumbaba. Ibaba po natin yung sarili natin. Huwag nating yayakapin yung hindi natin kaya. Sa halip, lumapit ka sa Diyos, Panginoon, turuan mo ako kung paano ko gagawin, paano ko ibabudget, paano ko imamanage yung oras ko, lahat po ng bagay, turuan mo ko. Kung nung araw hindi ka kumakain ng tuyo, ngayon matuto kang kumain ng dilis. Di ba? Maraming tao nasanay kumain ng puro kat, lalo na yung mga bata. Hotdog, Jollibee, McDo. Yung apo ko, nalagyan unang-unang pasok, nakakuha ng star. Inaya ang nanay niya. Nanay, McDo tayo, McDo. Dahil meron akong star. Napilitan ng nanay magpunta ng McDo. Okay? Kaya ngayon pa lang, turuan na po natin yung ating mga anak, apo, matuto silang kumain ng gulay. Okay? At tayo mismo, merong malalaki na hindi kumakain ng gulay eh. Marami. Malalaki na, hindi kumakain ng gulay. Pag gulay ang pagkain, tingnan nyo mali ha, nag-pray. Halimbawa, yung leader, nag-pray. O, pag-pray mo rin pagkain. Ano ulam natin? Gulay. Ikaw na lang mag-pray. Mali. Tapos, nag-pray na. Ama, salamat sa pagkain na binigay mo. Maya-maya, kukuha ng ibang ano, hindi niya kakainin yung ulam na yun. Bakit? Hindi kasi kumakain ng gulay. Okay? Mali po yun. Kapag pinag-pray mo ang isang pagkain, ibig sabihin, nilinis na ng Diyos yun. Kahit ano pa mangyari doon, malinis na yun. Kainin mo. Kung naduduwal ka, huwag mo ipahalata. Kainin mo lang. Okay?
Eh lalo na kapag binigyan ka ng Diyos na isang matinding pagsubok, baka hindi mo kayanin. Yun kulang pa nga lang eh. Di ba? Pag binigyan tayo ng Diyos ng isang matinding pagsubok katulad nung nangyari kay Job, baka kumuha na lang tayo ng lubid. Bye-bye. Pagbibigay ka, maglalagay ka ng isang suicide note. Mahal, kasi hindi ko na kaya eh. Di ba? Parang manhid na buong katawan ko. Parang hindi ko na alam gagawin ko. Kaya pagpasensyahan mo na ako. Tapos gulay lang, hindi ka kakain. Di ba? Pero, pag ikaw ay tinawag, totoong tinawag ng Diyos. Di ba ang sabi? Marami siyang tinawag pero konti lang ang pinili niya. Pag ikaw ay talagang pinili ng Diyos, kapatid, kahit magkabali, itong ang buhay mo, mananatili kang Kristiyano, mananatili kang na kay Kristo. Hindi ka pababayaan ng Diyos magpakailanman. Kaya, nandito na po tayo sa huling panahon. Tingnan nyo yung mga nawala ng anak, di ba? 3 estudyante, di ba? Tapos yung 2 basketball player ng Ateneo, talaga siyempre nangangarap ang magulang nung. Isang araw ang anak ko, player ng PBA, kikita ng milyon, namatay. 2 yon. Masakit yun, di ba? Masakit mawala ng isang anak, lalo na yung alam mong may talento, no? At mayroong skill, magaling, mawawala. Pagkatapos ikaw, kaunting bagay lang, iiyak ka. Para kang batang inagawan ng candy, nagmamaktol ka na, nagre-reklamo ka na sa Diyos. Huwag. Tanungin mo yung sarili mo, bakit ka dumadanas ng mga ganong pagsubok? Huwag mong tanungin ang Diyos. Ang tanungin mo yung sarili mo, nakakasunod ka ba sa plano ng Diyos sa buhay mo? Nagbabasa ka ba ng Biblia? Pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, magugulat ka na lang yung mga nangyayari. Di ba? Magugulat na lang tayo. Pero pag tayo nagbabasa palagi ng Biblia, tandaan po natin kapatid, na ibabahagi mo ang salita ng Diyos. At magugulat ka na lang minsan, may lalapit sa'yo para ipanalangin mo siya, humingi ng tulong sa'yo. Paano mo siyang ika-counsel kung wala kang alam? Kaya importante po yung pagbabasa ng Biblia. Ang Biblia po kahit, hindi po ako nagyayabang sa inyo, cover to cover. Nabasa ko po ang Biblia, pero inuulit-ulit ko. Bawat salita rito, may iba't ibang revelation ang Diyos. Hindi ko mo nabasa mo na, John 3:16. Alam na alam yan, memory verse. Eto, mga Kristiyano, nagme-mensahe po ako sa church. Ang topic, John 3:16. Ay, ang iba. Lalo na ang music. Salamat sa Diyos, ang music dito, palaging nandito. Alam nyo, dyan ko po pinagalitan yung aming praise team. Yung music, lalo na yung mga instrumento. Pagkatapos tumutog, lalabas na. Ang ginawa ko po sa unahan, binakante ko lahat. Nilagay ko ng reserve. Nilagay ko lahat, mga pangalan nila. O alam nyo na kung saan kayo uupo. Hindi po sila makalabas. Sinusundan ko talaga sila. Hanggang sa natuto. Di ba? Wala ka pa nga sa impyerno, naiinitan ka sa loob. Di lalo na mas mainit sa impyerno. Di ba? Tayo po. Pero ito isang magandang balita. No? Sabi po ng Romans chapter 1, ito isang magandang balita. Kapatid, huwag po kayong matatakot, huwag po kayong manghihina, kahit dumadanas tayo ng maraming problema, pagsubok, at kung ano-ano pang dumating sa buhay natin na hindi natin inaasahan, ito po ang isang, sabi po rito, sa Romans chapter 1, sa verse 16, ito po ang sinabi. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego.
Hindi po ikinahihiya ang ebanghelyo. Alam niyo ba, nung bagong born again Christian ako, yung Bible tinatago ko. Nandito po sa akin bulsa. Ilang pocket size, nasa bulsa ko. Hindi ko sinasabing born again Christian ako. Hiyang-hiya ako. Bakit? From Katoliko, naging born again. Nahiya po ako. Okay? Mali pala yun. Nung habang nagbabasa po ako, doon ko po nakita. Anong sabi? Ang sino mang magkahiya sa akin dito sa lupa ay ikahihiya ko doon sa kaharian ng aking Ama. Nung mabasa ko po yun, naku, Panginoon, sorry po. Hindi ko po ikahihiya. Kaya kahit saan po ako magpunta, sinasabi ko kung ano po ako. Kung ano yung aking pagkatao. Sinasabi ko po, hindi po ako nahihiya. Lalong-lalo na yung ebanghelyo. Huwag mong ikahihiya. Ano po, sabi rito, ulitin ko po verse 16. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ibig pong sabihin, yung palang pananampalataya mo, magpakailanman kailangan nandun yung pananampalataya. Hindi magbabago. Hindi tayo tatalikod. Pag tumalikod ka sa pananampalataya, ano mangyayari sa buwan mo? Tuloy ko po. Gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Tandaan po natin, sa ibang salin, kinalugdan ng Diyos na maging matuwid ang mga tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya yung pananampalataya, yan ang ibibilang ng Diyos sa iyo na ikaw ay ituturing niyang isang matuwid. Kaya akala nila, basta ka lang sumampalataya, ganun kasimple lang. Hindi po. Hindi po ganun. Hindi po sinungaling ang Biblia, hindi po sinungaling ang Diyos. Ibibilang tayong matuwid ng Diyos kapag meron po tayong pananampalataya at kailangan genuine yung ating pananampalataya. Huwag po natin kalilimutan yan. Kaya ang kaligtasan, kapatid, hindi po nawawala yan. Mawawala ang kaligtasan kapag ikaw ay tumalikod. Kapag iniwanan mo na ang Diyos, sinumpa mo na ang Diyos, nasaan ang kaligtasan mo? Maliwanag po ang Biblia nang dahil sa pananampalataya, ibibilang ka ng Diyos na matuwid. Kaya ang pananampalataya, hanggang sa pananampalataya, ibig po sabihin, mananatili tayo. Kaya ito pong ating paglalakbay sa mundong ito na ating ginagalawan. Kung meron po tayong nabalita na ganito ginawa, huwag po tayong matatakot. Ano dapat gawin? Ipanalangin. Yung mga taong nawawala sa sarili, ipanalangin po natin yan. Andyan ang television, iganon nyo ang kamay nyo, ilay hands nyo. O kaya yung asawa mong makulit, pag natutulog, ilay hands mo. Huwag mong idadaiti yung kamay mo sa kanyang ulo. O kahit anak mo, ganyan ang gagawin ninyo, ilay hands ninyo yung mga anak ninyo. Okay? Maraming mong bata ngayon, ang daming bata ngayon, matatalino, yung mga maliliit. Kung ano narinig sa napanood sa cellphone, yun pong nagagaya. Very intellect ang mga bata ngayon. Ang gagaling. Maliit pa lang, spoken dollar na. Okay? At ano yun yung accent nila, di ba? Kala mo, British accent, di ba? Kasi, napapanood nila eh. At kausapin mong Tagalog, hindi ka sasagutin. Yung apo ko, pag hindi niya alam. Pero kung kakausapin, dire-diretso magsasalita yun. 7 years old na po yung kami. Fluent na fluent in English. Yan po yung blessing ng Diyos. Diba? Kaya, yung po mga bata yan, lahat po yan pagpapalaki. Lahat kayo ito pagpapalaki.
At yung ibang gusto madagdagan pa, dadagdagan pa rin kayo ng Diyos. Okay? Ilan na kayo, Pastor? Ilan na kayo? Apat? Apat na kayo? Apat. Yung anak niyo? Ay, dalawa lang. Kaya nga apat na kayo, di ba? Dadagdagan tayo. Dadagdagan tayo. Kaya, ang importante, kahit yung pamilya sa Panginoon, kahit ang hindi ko rin. Okay? Tandaan po natin, iba ang kaisipan ng Diyos, iba ang kapamaraan ng Diyos, iba ang kapamaraan natin, iba ang ating kaisipan. Ang Diyos ang pumapatay, siya ang bumubuhay. Siya ang nagpapagaling sa kanyang sinusugatan. Siya ang lumikha ng kadiliman maging liwanag. At walang, siya nagbibigay ng kasaganaan at ng yung parang anisa, kasaganaan at isa. Hindi, kagalakan at isa. Hindi mo ka ng pagkasa. Kumaliktaran. Parang may kagalakan, may kalungkutan, parang yan. Okay? Kapigatian at sabi po kayo, 72 na ako. Okay? Kasi sabi po kayo. Pero, malakas kami. Okay, so salamat po sa umagang ito. Nawa, pag po tayo malulungkot, meron tayong mapalitan na ganun-ganito. Di ba, ano nangyari sa Venezuela? Ang daming matay. Ano nangyari dito sa atin? Hindi ka to, hindi lingkod? Diba? Nakaw ba yun? Yensan, di ba? Kakasarangani. Pag naginan mansin, ang ganda po ng Jensan, maganda rin po yung kapitolyo ng Sarangani. Magkatabi lang yun. Okay? Pinuntahan po natin. Iniikutan lang namin. Sultan Kudarat. Yung lugar na yan. Sa Cotabato, North Cotabato, yung Sultan Kudarat, yung bukid doon. Diyan po ako nag-iikot sa lugar. Okay? Kaya, salamat po sa Diyos. Isang araw dadali ng Diyos ang Panginoon mo sa labas ng Maynila o sa labas ng ating bansa. Sumunod ka lang kapatid. Okay? Huwag kayong mananangan doon sa pera ninyo. Huwag kayong mananangan. Sabi nga yung pamigay nga natin, di ba? Di ba sabi yung sa binata ng Panginoon? Tumayo ka, ipagbili mo ang kayuman ng pamigay mo sa mga lupa. Kaya kung marami tayong pera, itulong po natin sa iba. Lalo imumultiply ng Diyos yung kayuman. Tayo mo natin.